Ang ating topic today is about 1 Corinthians 11. I-record natin ito for future usage. Itong 1 Corinthians 11 is about concerning women and the Lord's Supper. So makikita natin the division between the whole chapter was divided into the first 1 to 16 was divided into men and women in the church. And from 17 to verse 17 to 34 is pertaining to how to take communion. Ito yung ginagawa natin. Nabasahin natin mga kapatid ang simula ng 1 Corinthians at marami ditong nadadapa Minsan si pastora napalaban dito Kasi daw ang mga babae daw hindi dapat nagtuturo. Kaya minsan kasi alam mo, pagka pagbabasa natin ng Bible ang binabasa lang natin ay isang verse. Tapos hindi natin siya na-i-refer sa ibang verses. Baka mamali tayo. Kaya importante na pag nagbabasa tayo ng Bible mga kapatid, hindi lang isang verse. Kasi baka mamaya ma-out of context tayo. Now, basahin natin mga kapatid without much further ado. Ang sabi ni Apostle Pablo in verse 1, verse 11, second pala yan. Verse 11. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Matindi yun natin Mahirap yun. For you to say to people na gayahin ka, malaking malaking hamon yun, Ate Milen. Pwede mo ba sabihin sa mga tao na, gayahin niyo ako. O kaya may mga tao na lang, Ate Nena, huwag mo akong tingnan kasi pag tinignan mo talaga ako, babagsak ka But Paul is a great example when he said, imitate me. You know why Paul was able to say that, Sister Eugenia? Bakit nasasabi ni Apostol Pablo na maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo? Hindi siya nahiya sa mga taga-Korintong sabihin niyo na gayahin siya, tularan siya. Hindi siya nahiya. Matindi yun mga kapatid. Isang malaking hamon ito sa mga Kristiyano na gayahin ang iyong pamamaraan, ang iyong methodology, ang iyong pananampalataya. Nung sinabi ito ni Apostol Pablo mga kapatid, alam niya itong mga taga-Korintyo na ito, mga Kristiyano taga-Korinto, because he was referring to the Corinthians. Do not forget, we're reading the first epistle of Corinthians. So this particular epistle, o yung writing, yung book, was addressed to the people in Corinthians. Because they needed an example. Kaya yung ginagawa natin sa ating mga anak, yung ating ginagawa natin sa ating buhay, most of the time, our children are looking unto us. Lahat ng ginagawa natin mga kapatid, yan ay nakikita at nakatingin ng ating mga anak, ang mga tao. Madali kasi magsabi na, pagka tumingin ka sa akin, talagang babagsak ka. Pagkamat tama yun, in some context. But our topic for today is that Paul was willing to be such an example. Gusto niya na gayahin niyo ako. At ito ang sinabi niya kay Timothy in the 1 Timothy chapter 4 verse 12, be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Ito ang ibinahagi niya kay Timothy, kay Brother Timothy. Na maging halimbawa ka ng mga mananampalataya sa iyong gawi, sa iyong mga asal, sa iyong pananalita, sa iyong pananampalataya. Kaya itong ginagawa natin mga kapatid, ang pagbabasa natin ng Bible, is that we have an example. And it's good to have an example. It's good to have somebody
that you can rely on, you can ask, you can follow. Kaya ako mga kapatid, paminsan-minsan sinasabi ko sa inyo what I see to my parents. Because most of the time, I cannot copy them. Matindi yan mga kapatid. Matindi ang training sa bahay. Bakit kasi? This is how we are brought up. Bata pa lang kami, 5 o'clock, gising na. Talagang normal yon, 5 o'clock, gising yon. Pinakita ni Bisa pati ni Pastora how and the value of prayer. The value of eating together. Hindi kami pwedeng una-una. Kaya bumili sa talaga ng mahaba, 8. Kasi nung wala pa naman si Milky, so 8 kami. 2 si Mami sa tabi, magkatabi sila. Talagang nandun ako, panganay, 2, pangalawa, si Love, si Lala, si Lex, si Lowell, si Lindon. And that is important. It's important for parents to have this role model. We have to become a role model. Kaya, we must be able to do that as well. Bagamat hindi natin pwedeng ipagmalaki na tingnan mo ko, but everyone should have or should be an example to those who look to Jesus. Bagamat hindi tayo pwedeng magmalaki at timilen, pero nawa ang ating pamumuhay ay maging halimbawa ng iba kung papaano sila maglalakad sa kanilang Christian life. Ay, tingnan mo kaya, ang ganda niyan. Kaya hindi ako nagpapantalo ng butas-butas. Nung isang linggo may nagsimba sa church natin. Ako, sira-sira. Yung usong-uso, ang mahal pala ng sira-sira, Sister Mirna. Alam mo yung jeans na sinisira, na nung unang panahon ipagsira ay tinatahi. Ngayon, gusto nila yung sira-sira. Yung kita na ang kuyukot, kita na ang singit. Sabi ko, kapatid, saan mo binili yung pantalon na yan? Pero maganda naman ang pantalon natin bilhin. Kaya lang, hindi ko magawa yun eh. Imagine mo, pastor mo ganun. Bagay siguro pwede, pero gusto kong lagi ako nakabarong. Gusto ko lagi akong nakadesente. Kasi, baka mga tao nakatingin sa akin. Baka mamaya, si pastor nga, pastor nga, rugged looking eh. Di ako, mag-rugged na rin ako. In some way, because I remember what mom was telling me, even when I was working in a bank, when I was starting to become a pastor in the 1990s. Kasi 1990, nagpapastor na ako eh. Nahawakan ko na ang sulo. Nagpupunta na ako ng Kahil. Nagpupunta na ako ng yung lugar ni Pastor Ben. Pinupuntahan ko ng Bawan. Pinupuntahan ko ang Anilaw. 1990 pa lang yan, kapatid. Ilang taon na yan? 1990, 2000, 1990, 20. Halos, kapatid? Halos 1990, 2020. Hindi na ako makapag-isip mga kapatid. Tingnan natin, how long is 1990? 33 years na ako, Pastor Jen, na nagtuturo ng salita ng Diyos. At that age, at that young age, nagtatrabaho pa lang ako, 33. Alam mo yun? But the training, lagi sinasabi ni Pastor, anak, bago ka tatayo, tingnan mo yung kwelyo mo. Kwelyo. Tingnan mo yung ilong. Ilong mo, kailangan lagi ka bago ka pumunta, kailangan maayos. Why? Because people are looking unto you. Not for you to use that to be arrogant, to be conceited, to be so proud, but because we are walking and we want people to copy us in our walk of faith. Kaya ako, lagi ko yung tinatandaan yun. Hanggang ngayon, daladala ko yung ganung mantra, ganung paniniwala na, kailangan maayos ako. Kaya tinuruan ako ni Pastora na, anak, yung medyas mo pagbutas, itatapon na yan. May mga tao kasing nagsusuot ng mga medyas na butas. Kasi wala naman daw nakakakita. Si Pastora, hindi. Kahit wala nakakakita, yung mga sapatos na pudpud na, kasi alam mo ang sapatos pag luma na eh.
Kahit ano pang lagay mong shine dyan. Di ba sinashine natin yan? Para hindi masyado mahalata. Pero alam mo sa sapatos, kahit anong shine mo, pag luma, pudpud na yung ilalim. Wala naman nakakakita na rin eh. Hindi to eh. Wala nakakakita pero ikaw alam mo may sira ang iyong medyas. Kaya pag tayo mo, subconsciously, alam mo may sira ang damit mo, may sira ang underwear mo, may sira ang kanto mo, hindi ka confident. Nabuhay ako sa ganung rigid, ganung teaching, ganung paniniwala. So, I had somebody to follow. I had somebody to copy. Kaya ngayon nakikita ko, ganun pala. Nakopy ko yun, nadala ko yung ganung, masyado akong mitikuloso. Ayoko nung, pwede na ba ito? Ay, hindi pwede. Kasi sabi rito, ganito eh, lalo na sa law. Ang law kasi, very specific. Hindi pwedeng 99.9, laging, you are under quote, you are under oath, will you tell the truth, nothing but the truth, so help you God. You are under oath, hindi pwedeng 99.9%, because anything that is not true is false, and therefore, some of them are false. That 1% falsity or falsehood will make the whole 100%, which is not gonna be reliable. So, nakopy ko yun mga kapatid. And it's important to have. It's important na magkaroon kayo ng ganung following. So, ito ginagawa ni Apostol Pablo mga kapatid. Na bagamat sinasabi niyang, wag niyo akong tingnan niyo ang Panginoong Hesus, pero gusto niyang maging halimbawa siya kung papaano siya sumunod kay Jesus, and very, very specific. Kaya meron tayong mga words. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Meron tayong mga words in Romans, call things which are not as if they were. Meron tayong Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. These are all from St. Paul. And these are just one of the many. Ganun siya maniwala, ganun siya Si Pastora, grabe ang pananampalataya niyan mga kapatid. Grabe. Talagang dikdigan yan mga kapatid. Kaya lumaki ako sa ganun. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Nadala ko yung ganung pagiging mitik. Hindi pwede sa kanya yung, pwede nagawa ay naku to, hindi pwede yan. Kailangan ganito ang kulay niyan. Kailangan ganito ang tahi niyan. Kailangan, babalik yan, Sister Arlene. Kung kailangan ibalik. Kung kailangan, naalala ko yung minsan si Sister Lala, yung kapatid ko, Sister Arlene. Ito mga kapatid ay mga true to life story. Para malaman nyo rin kung saan nagagaling yung ating mga bishop. Alam niyo na siguro natin, Milen. Si Sister Lala, yung kapatid kong pangatlo, Sister Arlene, na nasa US, kinasal yang kapatid. Sa Batangas, Sister Arlene, nagluluto talaga dyan. Di ba sa Batangas? Ang Batangas talaga, hanga si Sister May Nung kinasal si Sister Jen, sabi niya, ay sa Batangas, ay Sister Charmy, sa Batangas, pag ikaw ay nagbigay, nagbigay ka, tatawagin ang pangalan mo, Arlene Lusong, 100,000 pesos. 100,000 pesos ang sabog. Yung ang sabog, kapatid, yung bigay. Di ba sa ibang lugar, sa Bicol pala hindi ganon, Sister Arlene. Pag kinakasal, hindi sinasabi ang pangalan. Ay sa Batangas, sasabihin ang pangalan mo. Charmy, 500. Naku kapatid, kawawa ka. Pag mababa ang iyong ang tawag kasi doon, sabog Sabog yung parang bigay sa ikakasal, sabog ang tawag. So sa madaling salita, kakasal si Lala, kapatid ko. Nako kapatid na Charmy, may nagluto, yung dugo ng baboy ay iniluto. Nung inihahain na sa mga tao. Nako, nung malaman ni Pastora, mga kapatid. Ito mga kapatid sa Batangas, kung sinong lalaki, siya ang naghahanda. Siyempre kami, babae ang sa amin, hindi kami ang primadona doon sa handaan. Alam mo, Sister Arlene, kala ko hindi matutuloy ang kasal Talagang yon, bakbakan yon. Dahil meron siyang paniniwala na ang dugo hindi dapat kinakain ng tao. Bakit? Kasi ang dugo, dumadaan ang madudumi dyan. Bakit kapag nagkakaroon ka ng transplant blood transfusion,
Bakit kapag may sakit ka, Sister Arlene, o kaya may nararamdaman ka, ano ang unang sasabihin ng doktor? Magpa-blood test ka. Because, according to medical experts, they believe that all the disease and sicknesses comes into the blood. Tapos gagawin mo, iihawin mo, Sister Arlene, isasangag mo, iihaw mo, isasawsaw mo sa sukang may siling labuyo. Anong kinakain mo? Di dugo. Amen ba mga kapatid? Kaya since then, bata pa ako, hindi na ako kumakain ng dugo. Kahit makita ko pa sa Goldilocks, gusto niyo po ng puto na may dugo? Ako kapatid, no? Gusto ko ang puto na lang. Wag mo na akong bigyan ng dugo. So mga kapatid, ang sinasabi ko is we have this kind of followings. Maganda meron kang ganun eh. Maganda sa tao yung meron kang parameters. Meron kang, hindi pwedeng lahat na lang ng imbitasyon, lahat na lang ng tawag, lahat na lang ng bagay. Dapat meron kang line na hindi pwedeng, pag nag-cross ka sa line na ito, si Pastor ganon. So nagaya ko yon mga kapatid. And nagaya ko rin kay Bishop yung pagiging mahinahon sometimes. Si Bishop naman medyo mahinahon, diplomasya. So sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, just as I also imitate Christ. He was a good example at that. Paul was worthy. Alam natin yan. But Paul, Sister Mirna, was also a follower of Jesus. Who was the example. Yung pag-ibig niya, Ate Milen, sa Panginoon, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na gayahin niyo ako doon sa tapat na yon. Yung kung paano ako maglingkod, kung paano ko ibigay. Kaya, grabe. Yung mga magbo-board exam, pupunta ng Maynila, si Arlene, pupunta ng Maynila. Pastora, luluwas na po kami. Oops. Daan muna kayo ng church. Manalangin muna kayo doon. Ay naku, Pastora, alas 5 na madaling araw ang aming alis. Aba, ay di alas 2 kayo pumunta sa church. May ganun siyang command. Hindi pwedeng una, basta sa kanya laging Panginoon laging mauna. Oh. Mami, ito ho ang aming, ako ay sumweldo na. Oops. Pumunta ka sa church. Mami, uuwi ho kami ng Pilipinas. Ano kailan? 25. O siya, dumaan muna kayo sa church. Bago ako pumunta ng Bicol. Pero pa si Starlin yung ganon. Laging ka sa kanya, mayroon siyang ganon. Yun ang magandang sundin. Susundin natin mga kapatid. Siyempre ang tao lagi may masama, Sister Milen. Lagi may kahinaan. Eh di wag mo sundan yung mahina. Ang sundan lang natin yung paglilingkod na maganda. Na pwede nating gayahin. Yun ang sinasabi niya mga kapatid. Sinasabi ni Apostol Pablo, follow me as much as you see me following Jesus. Yun ang sinasabi niya eh. Kaya ang susundin natin yung kung paano sila maglingkod sa Diyos. At nung unang panahon, grabe ang paglilingkod mga kapatid. Wala itong mga zoom na ito na nakaupo tayo sa bahay. Ang iba nga dyan, nakaganto pa tapos nakabalakol ng kumot. Nakikinig. Kaya ang iba hindi nagpapakita eh. Kasi ang iba, Sister Arlene, natutulog na. Nakahiga na. Ginagawa na lang tayo parang FM station. Diba? Kasi kaya hindi nagpapakita ang iba. Which is naunawaan naman natin. Baka nga puyat at baka maagang gising. Pero, nung unang panahon, wala tayong ganito. Talagang yon. Talagang mano-mano yon. Kaya after ng Bible study natin, sa main church kapatid, Sister Arlene, pag Bible study, sa main church, 3 ang araw Bible study. Wednesday, Thursday, Friday, Sabado, Linis, Linggo, Sunday service. Talagang ganon. Pero ang sinasabi natin mga kapatid is, we have to follow Paul as he followed Jesus. Now mga kapatid, we're going to go to the second limb, the second chapter 11 verse 2 to 3, the principle of headship. Ito naman yung may hierarchy. Maganda sa tao, maganda sa organisasyon, maganda sa pamilya, maganda sa samahan ng may hierarchy, may president. Kahit sa isang bansa, kailangan may president, may vice president. Amen ba mga kapatid? Hindi pwedeng lahat, Sister Arlene, presidente. Di ba tayo nung una, sasakay ka ng unahan, Sister Arlene, sasakay ka ng jeep, gusto mo lagi sa una.
Kaya sabi ng driver, sa susunod, magpapagawa na lang ako ng jeep, lahat una. Wala gustong sumakay sa dulo eh. Kasi lahat gusto sa una. Ganon din. Ang gusto lahat presidente. Eh kung lahat presidente, wala nang vice, wala nang susunod. Kailangan mayroon tayong plantilla, mayroon tayong organizational chart. Kailangan sino ba ang president dito? O ito. O hindi siya may final say. Malagay yung ganon. At saka, kung ikaw naman ay vice president, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na magiging presidente. Kasi kung ano ang itinanim mo, yan ang aanihin mo. Kaya, kung ikaw ay vice president or ikaw ay janitor pa lang, sumusunod ka sa boss mo, ay di pag ikaw na naging boss, yung mga tao namang under you, susunod din sa'yo. Ito yung sinasabi kong the principle of headship. Ang sabi na Apostol Pablo, mga kapatid, ang sabi niya, kayo'y aking pinupuri nga. Yan, medyo maganda ang kanyang pagsusulat. Nagsusulat siya sa Stalin eh. Pinupuri niya na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako. At iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So ito mga kapatid, Stalin, if you read the whole context when St. Paul was writing this, he was not actually praising the people, the Christians in Corinthians. Sarcastic yung kanyang pagsasalita. Alam mo tama ka. Kahit alam mong mali siya, sinasabi mo na lang na tama siya, parang tumigil na siya. Alam mo tama ka eh. Ikaw naman talaga ang magaling lagi eh. Ikaw na talaga. Wala kang mali, lagi kang tama. Ikaw na. Parang gano'n na sinasabi na po, sarcastic ang dating. So ito magsulat sa Apostol Pablo na to, ako ngay, pinupuri ko kayo actually, ang gaganda ng ginagawa nyo. Nakakatuwa. Parang gano'n na pagsusulat niya eh. Sarcastic. In fact, hindi talaga naaalala ng mga taga-Korinto si Apostol Pablo sa lahat ng bagay. In fact, kinakalimutan nila si Apostol Pablo. Hindi nila iningatan ang mga tradisyones, ang mga custom, yung mga palaging ginagawa, yung mga kinaugalian. Kasi ang Kristiyano dapat may kinaugalian tayo. Hindi pwedeng wala tayong kinaugalian. Alam mo yung kinaugalian na natin, may ganun tayong dogma dapat, mga kapatid. So yun ang sabi ng Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya is, the traditions Paul delivered to the Corinthian Christians were simply the teachings and the practices of the apostles received from Jesus. Kasi nakita ng mga apostoles ni na Pablo, kasi si Pablo nakikipag-usap na rin sa kay Peter. Do not forget, Paul did not stay, did not eat, did not walk with Jesus. But Paul, while writing this, meron na siyang pakikipag-ugnayan doon sa 12 disciples. So, nasasabi na rin sa kanya, ano ang tinuro sa inyo ni Jesus nung nangyayari ito? Ganito yan, ganito yan, ganito yan. So, yun ang sinasabi niya. Paul was not talking about the ceremonies and rituals, but actually, he was teaching about the basic teachings, the basic doctrines that was received from Jesus. Ganon tayo mga kapatid eh. Kaya tayo din mga magulang, ganon din tayo sa ating mga, kung tayo man ay leader, kung tayo man ay pastor, kung tayo man ay magulang, kung anong narinig natin, sa mas nakatataas, sa mas magagaling, sa mas marurunong sa atin, sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, yun din ang ating ipapakain sa ating mga anak. At yun ang sinasabi niya mga kapatid. He is not talking about the ceremonies and the rituals, he was talking about the basic teachings and doctrines. Ano-ano yun? The fruit of the Holy Spirit perhaps. Maaaring yung, kasi tama sabi ni Pastor Saldi kanina, yung mga marites, and we will go down to that. Kaya tinuturo ni Apostol Pablo mga kapatid, yung hierarchy, na kailangan may order ng authority, may order ng accountability. Kaya ako, lagi kong sinasabi sa akin mga staff, kayo ang gumagawa ng lahat ng ipinapagawa ko, pero lahat ng mali ninyo, hindi naman kayo. Kasi ako ang babalikan ng kliyente eh. Ako ang babalikan ng court. Ako ang babalikan ng mga tao. Yung mali ng mga tao ko, hindi nila kilala ang mga tao ko. Maaaring kilala nila sa pangalan. But the final the final responsibility, the final accountability is down to me. Ganun ang sinasabi ng Apostol Pablo.
Kailangan may hierarchy. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo ng trabaho tapos wala nang accountable. Di mo na malaman kung sino ang tatanungin pagka nagkamali dito, sino ang tatanungin dito pag sa tapat na ito. Kaya itinuturo ng Apostol Pablo, maaaring nagkakagulo sila sa Corinthians, sa Corinto, mga kapatid. Kaya gusto niyang maiayos yung the principle of headship. Yung principle ng pagkakasunod-sunod. Sino ba ang base, sino pa ang presidente, sino pa ang vice, sino ang secretary, sino ang sergeant at arms, sino ba ang muse. Yun ang sinasabi niya, mga kapatid. Now, yung sinasabi nating head dito, mga kapatid, is not just, we're talking about the head, yung ulo. Ito, mga kapatid, ay hindi ito ulo na ulo. Most of the biblical scholars believe that the head means nothing more than source, in the sense that the head of a river as its source. Hindi porke ikaw ang, kaya sa Anilaw, Sister Arlene, sa Anilaw kina Pastor Saldi, ang tawag sa kanila sa kapitan, hindi kapitan. Pangulo. Pangulo, di ba? Pangulo. Kaya pangulo. Yung ulo, yun ang una. But when Apostle Paul wrote the word head, in this context in 1 Corinthians 11, he was not talking about really the head. He was talking about the source, yung pinanggagalingan. It means to have, yung head na yun, mga kapatid, it means to have the appropriate responsibility to lead. Kailangan yung ating presidente, yung ating pangulo, kaya pangulo, yung ating pangulo, kailangan responsible kang mag-lead. Hindi yung, ako ang boss dito, ayun nga. So, ano nangyari? I-lead mo na kami. Go! At may matching accountability. Kailangan accountable. Kaya si Pastora mahigpit. Bakit? Siya ang babalikan ng Panginoon eh. Sabi niya, pagka nagkamali-mali ito, kaya kami, pinamana niya sa amin yun, sa mga pastors at kami CPD tayo. Anything na mangyari sa body, sa congregation, at the end of our lives, Pastor Saldi, Pastor Johnny, sa iba pang mga pastor, we are going to submit to Jesus Christ what happened to your church. Yun ang hindi nauunawaan ng mga members. Nakala nila ang tapang ni pastor, pero hindi. Simply because we wanted to maintain an order in the church. Kailangan maayos ang church. Kailangan, at makikita natin mga kapatid yan, I think nung isang araw kahapon pinag-aralan natin yan na dapat ang church maganda, maayos. Hindi pwedeng, kaya ako minsan bumibili ako ng mga ilaw, bumibili ako ng ganito, para lang just to make it presentable. Kasi ang mga tao, Sister Milen, ang mga tao hindi naman nila nakikita ang Diyos talaga materially o physically. Ang makikita nila dyan, yung ganda ng church, yung kapangitan ng church, kung pangit yan. Kaya dapat, kung pangit ang church, abay, pinturahan, lagyan ng kurtina, bumili ng bulaklak. Isang accountability ng pastor yan, isang accountability ng church. Kaya ako, I am so happy that many of our members in London, mga kapatid, every Sunday yan, Ate Milen, may bagong bulaklak. At we're not buying plastic na bulaklak. Bawal ang plastic, bawal ang orokan. Parang awa na, mga kapatid. Kaya pagkakatapos ng service naman, si Sister Arlene naman, ang lagi may dala ng bouquet para siyang nanalo ng Binibining Pilipinas. Amen ba? Pero, na-dedicate na sa Panginoon, di ba, Sister Arlene? Yung ating kurtina, lagi yang malinis. Yung ating mga decor, laging malinis. Bakit? Because accountability yan, mga kapatid. Kaya tama and appropriate to submit to someone who is our head. Kaya ako, pag nagtatides ako, padala ko sa main church. Wala na akong ano dyan. Hindi ko natatanungin kung bako saan napunta yan. Basta ako, nagawa ko ang trabaho ko, magtatapat ako sa Panginoon, kung saan ko binigay. Huwag na magtanong, saan kaya dinadali ni Pastor ang tithes? Ano pakialam mo? Huwag mo nang tanungin. Nagtatides tayo, baka
Iyahan mo na, Panginoon yun eh. Ang sabi ng Panginoon, bring the tithes and offering sa ating church, sa bahay ng Panginoon para may makain sa bahay ng Diyos. Pero tayo naman nagtatapat, huwag na tayong tanong ng tanong. Si pastor kaya tumataba siguro, kinakain lahat ng ating tithes. Kahit di ka mag-tithe, makakakain ako. Kaya kong bumili ng Jollibee. Pero maganda sa tao mga kapatid na meron tayong responsibility, meron tayong submission sa mas nakakataas sa atin. At maganda yun mga kapatid. Ganon din mga kapatid, ito na yung headship. Ito na yung pagkakasunod-sunod atine. That every man, the head of every man is Christ, sabi ni Apostol Pablo. Kaya tayo mga lalaki, ang ating ulo ay si Jesus. Sa mga babae naman, ang inyong pang-ulo ay ang inyong mga asawa. And the head of Christ is God. So si Jesus, ang mas nakakataas sa kanya, ang head niya, ang God the Father. So ang sinasabi dito mga kapatid, we have to imitate that kind of attitude men have toward Christ. Kailangan yung mga kalalakihan mga kapatid, meron tayong submission sa Diyos. Kaya ang mga kalalakihan dapat may submission sa Diyos. Dapat tayo, marunong tayo magpasakop sa Diyos. Hindi yung ikaw ang gumagawa ng desisyon pero lahat ng desisyon mo mali. Bakit? Hindi nakabase ang desisyon mo sa salita ng Diyos. Therefore, mali ka. Hindi porke ikaw ang pinaka-boss, ikaw ang leader, ikaw ang head, lahat na lang ng desisyon, ikaw ang magdidesisyon, pero hindi ka na nakikinig sa ibang suhestyon. Hindi license yung leader ka, tapos ikaw na lang palagi ang nasusunod. Maganda rin yung may leader, pero maganda rin, meron ka pang mas mataas sa'yo. Panalangin muna natin. Mahirap tayo magdesisyon kaagad. Tingnan muna natin. Hindi pa dalas-dalas. Hindi ipinagmamadali, lalo na kay importante yan, Sister Mirna. Kung importante, ipanalangin mo na yan. Amen mga kapatid? Ganon din naman kababaihan. They can imitate the kind of attitude Christ displayed towards God the Father. Natatandaan mo nung sabi ni Jesus, Panginoon, take this cup away from me. Ayoko mapako dun sa krus kasi parang mamamatay ako eh. Pero sabi ni Jesus, but not my will, but your will be done. Ganon din naman kababaihan. Pwede ka mag-suggest. Pero huwag mo yung mga asawa nyo, ina-under nyo. Meron tayong kapatid na timilin eh. Taga-church to, taga-main church. Pumunta kay pastora, kausap niya si pastora. Alam mo, pastora, yung asawa ko takot sa akin. Tumatawa pa. Ang kapal, kapatid. Kausap si pastora, tapos ang sabi si Sister Arlene eh, ang asawa ko takot sa akin, tawa pa ng tawa. Naku, mutik na masabunutan ni pastora. So, talagang sabi, huwag ninyong tawanan na yung mga asawa nyo ay under ninyo mga kapatid. Because, gusto nyo ba yun? Under desire? Hindi. Hindi yan ang tinuturo ng Bible mga kapatid. Hindi porke ang asawa mo'y tahimik, i-under mo na lang. Because mayroon tayong hierarchy. At pag-aaralan natin yan, bakit yan itinuturo ni Apostol Pablo. Jesus was totally under the authority of God the Father. John 5:19. Basahin natin ang John 5:19 mga kapatid. Dahil Bible study naman ito mga kapatid, mag-aral tayo. Alam niyo mga kapatid, kailan nag-aaral pa rin tayo? At yun, I'm taking my doctoral degree ha. I'm taking my doctorate degree. Kahit sabihin mong, nag-aaral tayo mga kapatid. Hindi pwedeng, nagtabad ako mag-aral eh. Kaya nga spelling ng pangalan mo, hindi mo na alam. Kasi hindi ka na nagbabasa. Ang alam mo lang, Facebook. F-E-C. Kaya kailangan natin mag-aral mga kapatid. Giovanni 5:19. Giovanni 5:19. Sige. Giovanni 5:19. Sabi ni Jesus, sumagot nga si Jesus sa kanila ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Ayan. So makikita mo na si Jesus, ang kanyang head, ang God the Father. So sinasabi niya na, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. So, kung wala siyang pina-follow, wala siyang sinusunod, hindi pwedeng gawin ng anak.
Ganon din yung mga babae. Bago naman kayo magdesisyon, magtatanong. Hindi na yung una-una, nalaman na, ganto-ganto na. Ano nga? Tapos maninisi. Sino ba nagdesisyon yan? Sino bang bumili ng pagkalaki-laking kama? Bumili ng chandelier, ang haba-haba, litit ng bahay natin. Nasa nakasahid na sa sahig yung chandelier. Tapos maninisi ka. Parang si Sarah, di ba? Si Sarah. Tama nangyari kay Sarah at kay Abraham, di ba? Oh, Abraham, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, magiging ama ka ron ng maraming lahi. Sa'yo lang naman sinabi ng Diyos yun, di naman sa akin. Ako, matanda na ako. Sige na. Magtabi na kayo ni Hagar. Nung nagkanak si Hagar, si Ismael, naku, galit na galit si Sarah. Sabi ng Panginoon, sino bang nagdesisyon yan? Sino bang nagsabi sa'yo, Sarah, na pagtabihin mo si Abraham at si Hagar? Hindi naman yun ang plano ko sabi ng Panginoon Ang plano ko kay Abraham at sa'yo. Kayo mga kababaihan, magtatanong. Kaya kayo may mga asa-asawa para mapagtanungan nyo. Hindi yung ura-urada kayo. Amen ba mga kapatid? Magtatanong muna kahit na pakita ano okay ba to sa'yo? Sige go. At least dalawa. Amen ba? Para walang sisihan. Kasi pinagkaisahan nyo Kaya sabi ni Jesus, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. So, sabihin, kung ano nakita sa God the Father, yun ang ginagawa ng God the Son. Amen mga kapatid. So nakikita mo yung submission ng Jesus Christ sa God the Father, yung three Godheads. But at the same time, we know that Jesus Christ is the Son, pero makikita mo, yet He is equally God. Basahin natin sa John chapter 1 verse 1. Alam natin, Sister Alden, John chapter 1 verse 1, pero sa mga bago nating nakikinig, sa ating mga televiewers, sa ating mga listeners, nang pasimula ay ang salita o berbo, at ang berbo, ang salita ay sumasa Diyos, at ang berbo, ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 1. John 8:58. Basahin natin ang John 8:58. John 8:58. Para mas maliwanag mga kapatid. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. So makikita mo, bagamat submissive si Jesus sa God the Father because of the three Godheads, the triune God na tinatawag, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Why did God did not create God the Mother? Question, mga kapatid. So makikita mo rito, Sister Arlene, bagamat submissive si Jesus sa God the Father, but equally, He is also equally God. Diyos pa rin siya. Ganon din naman kababaihan mga kapatid. Hindi porket ang babae ay nagpapasakop sa asawa, kayo naman mga lalaki, huwag nyo namang gawing punching bag ang inyong mga asawa. Huwag nyo gawing parang basahan o parang katulong. Maglinis din kayo. Maghugas ng pinggan. Ako ganun ako sa asawa ko kahit nakikita kong meron kaming naglilinis ako, tinatapon ko yung basura, pwede ko namang siya na lang lahat. Tumutulong mga kapatid. At wag niyong iparamdam sa mga asawa niyo na siya ay katulong. Because there is a God-ordained order of authority to be respected. Siya. Ay, kumadre, ano ba? Gawin na natin to? Teka muna pa, kumadre. Kausapin ko muna si kumpadre mo at baka, alam mo na, kailangan kong humingi ng approval. Maganda yung ganon. Wag na lang desisyon nyo, kayo na lang nagdidesisyon, kayo na lang. Wala nang hindi na sinasabi sa mga kinauukulan. Kailangan lagi dumadaan sa committee. Alam mo, kapatid, ganyan. Para walang away. Alam mo, pagka ganyan ng samahan, ako hindi kayo mag-aaway. Kaya kami ni Sister May, mga 2 araw na kaming hindi nag-aaway kasi, diba? Pastor J. Diba? Nagtatanong palagi Sa ibang cultures, mga kapatid, now, we're talking about the head covering, yung mga sombrero ng mga pambabae.
Yun daw mang kalalakihan, sabi rito in verse 4 to 6, ng mga kapatid, sorry but because mga kapatid, I hope that you are excited about this because it's important for you to understand how these Corinthians were being addressed by St. Paul. 4 to 6. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo yon? Kasi noong unang panahon, Sister Arlene, mahalaga yung head covering, yung takip ng ulo. Kaya makikita mo mga Hudyo lagi may sombrero, di ba? Meron sila sombrero. Tapos, kanina may kasabay ako sa train ang hahawa dito sa nila, tapos may sombrerong ganon. Sa kanila, mahalaga yan, Sister Arlene. To wear the head covering, or the veil na tinatawag, yung belo. Kaya di ba, yung pag kinakasal, Sister Mirna, sa Pilipinas, meron silang veil. Habang kinakasal, nakatago yung veil ng babae. Paghahali ka na yung you may kiss the bride, saka naaalis yung belo. Yun yung veil na tinatawag. To wear the head covering or the veil was a public symbol of being under the authority and protection of another. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatago, ibig sabihin, meron kang mas mataas sa'yo. Amen ba? Yun ang symbolic noon, mga kapatid. At sa ibang kultura, wearing a hat or some other kind of head covering is a picture of humility and modesty. Di ba yung mga mag-aatin na mga race, mga karera, ascot, may mga sombrero sila. Parang magaganda. Yeah? So, ganun din mga kapatid, yung head covering had an important cultural meaning among the ancient Corinthians. So, nung unang panahon, pag may sombrero ka, mahalaga din pala yon sa panahon nila. Because God has established that the head of a woman is a man, ginawa na ng Diyos na ang ulo ng mga kalalakihan ay si Jesus. Sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ako, it dishonors Jesus kapag ang lalaki nakasombrero pa. Kaya dapat, kung lalaki ka, huwag ka na magsombrero, sabi ni Apostol Pablo, kasi ikaw na ang head eh. Noong unang panahon, pag may sombrero ka, may sombrero ako dito, sandali. May nagbigay sa akin ito mga kapatid eh. Isang kliyente ko, Blessed Dad, Starling. So, ang lalaki, hindi dapat nagsusombrero, sabi ni Apostol Pablo. Sister Charmy. Dahil, ang sombrero, nagsisimbolo na ikaw ay may boss pa, may mas nakakataas sa'yo. Meron ka pang head. Ang lalaki, sabi ni Apostol Pablo, huwag ka nang maglagay ng sombrero kasi ikaw na ang head. Ang dapat magsuot ng sombrero, ibigay mo yun sa mga babae dahil sila, may head sila, kundi yung mga kalalakihan. Nakukuha niyo mga kapatid ang sinasabi. And because God has established that the head of woman is a man, it dishonors men for a woman to say this by refusing to wear a head covering. So yung mga kalalaki, yung mga kababaihan naman na hindi nagsusombrero, sinasabi ni Apostol Pablo na then nilalapastangan mo si Jesus. Binabaliwala mo ang the principle of headship dahil pag inaalis mo yung sombrero mo, ibig sabihin wala kang boss. Kaya yung mga babae, mga kapatid, kung talagang kayo may mga asawa, dapat meron kayong ganito, may ring. Because your ring signifies that you are bound to your boss, to your husband. Ganon din yung mga kalalakihan. Kahit saan ka pumunta, huwag mong tanggalin yan. Kasi yung ibang mga tao nakatingin, parang walang ring yata si sister. Siguro nag-away sila. May mga ganon. Tinatapon, sinusunog, isinasanla. Ang mga singsing. Bakit may sasanla ang wedding ring? Pinapakita mo lamang na galit ka. Kahit galit ka, suutin mo kapatid. Ganon ang may tali at tini. Amen ba? Hindi yung depende. Naku, pag hindi nakasuot, galit yan. Pero pag suot, masaya yan. Ay di yoyo. Kailangan lagi mong suot para alam ng tao na nakatali ka. Alam mo sa sarili mo, hindi ako pwedeng pumuga. Alam mo yung pumuga? Hindi ka pwedeng makawala dahil nakatali ka eh. Amen ba mga kapatid? Kaya pag kinakasal si Sister Arlene, meron tayong lubid. Di ba? O yung aras, yung tali. Bind us
Together, Lord, bind us, di ba? O, kaya ang babae at ang lalaki may tali. O, nakatali ka na. Sasabihin ng mga matatanda sa una, nakatali ka na, nakatali ka. Kaya, maganda yung ikaw ay nakatali. Amen ba, mga kapatid? Kaya yung mga babaeng hindi rin nagsusuot ng sombrero, sila ay lumalapastangan. Ibig sabihin, hindi nila sila ay lapastangan dahil ipinapakita nilang wala silang pinagpapasakupan. Okay, mga kapatid? Ano pa? Lalampas ako, mga kapatid. Verse 7 to 10. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo o magsombrero. Palibhas ay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Now, ito yung sinasabi ko nung isang araw, Ate Milen. Kayo mga babae, pag kayo ay galit, huwag kayong post ng post sa Facebook ng kung ano-ano. Ang ipopost niyo blind item pa. Ganito palang buhay. Akala ko nagmahal ako. Pero bakit ganun siya? Ganun pa eh. Parang tuod. Walang pakiramdam. Makapalang mukha. Siyempre, yung mga kaibigan mo, alam na nila kung sinong pinagpapatungkulan mo, blind item ka pa. Amen ba, mga kapatid? Sino pag ganon? Kasama ko sa bahay, mga burara. Sino? Dalawa lang naman kayo sa bahay. 3 lang kayo, anak mo 1 taon lang. Alam ko namang makita mo 1 taon mong anak, naglilinis, kakausap si Henry. Ha? Di ang pinagpapatungkulan mo, asawa mo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, dapat ang babae, kaluwalhatian, hindi kalungkutan. At ang mga kababaihan dapat maging kagalakan ng mga asawang lalaki, mga kapatid. Alam mo yan? Alam mo, pag ang mag-asawa nagkaroon ng ganyang unawaan, ako mga kapatid, talagang habang buhay kayong magiging masaya. Kaya hanga ako dito kay Kuya Una at kay Ate Milen eh. Basta mo lang nasa Milan, pakain-kain lang, para walang problema, para mga lang eh. Kasi ate nakikita ko, pa-drive na ni Kuya Dick. Alam mo, sabi ko nga, Pastor Saldi kay sister, sabi ko, alam mo be, pag yung anak natin nasa university, bibili ako ng sports car, 2 lang. Yun ang plano ko. 2 lang ang pwedeng sumakay, tayong 2 lang. Magta-travel tayo ng iba't ibang bansa. Baka, hindi naman siya nasabing mangyayari yun kasi siyempre depende sa buhay, pero yan na eh, kapatid. Kaya dapat tayo, magkaroon tayo ng gano'n. At tayo mga lalaki, gano'n din, maging kagalakan din tayo ng ating mga asawang babae. Hindi yung pag dumating ka, laging hanap mo, laging pinupulaan mo yung luto niya, sunog, laging pinupulaan mo, African. Sunog na naman yun. Asawa ko naman, sunog yung laging luto niya. Hindi marunong magluto. Ang asawa ko, losyang na yun eh. Kaya kayo mga babae, huwag kayong magpalosyang. Magdamit, bumili ng mga bago. At kayo mga kalalakihan, huwag lang kayo maghanap ng 36, 26, 36. Naka-8 anak na kayo, tapos hahanapin mo. Ang dami mong inilabas na dyan sa babae niyaan. Siyempre, sa hirap ng siyam na buwan, nagpalaki pa ng anak, mga kapatid, mahirap. Ikaw kaya magbuntis. Kaya maganda itong mga turong ito, mga kapatid eh. Bagamat ito ay para sa mga kababaihan, pero dapat tayo rin mga kalalakihan, ganun din. Maging kagalakan din tayo ng ating mga asawa. Pagod yan. Asawa ko hindi nagtatrabaho. Anong ginagawa niya sa mga anak mo? Di ba siya nag-aalaga? Ikaw kaya kumuha ng carer. Ikaw mag-alaga ng childminder. Magbayad ka. Tapos yung asawa magtatrabaho. Di pareho magtatrabaho. Ang trabaho ng mga housewives, housekeepers, yung mga nasa bahay, mga kapatid, yan ay full-time job. Ang pag-aalaga ng mga anak, full-time job yan. Kaya tayo mga kalalakihan, huwag tayong
Laging sasabihin ng iba na walang trabaho ang asawa ko. Kung walang, yung asawa mo nagkatrabaho, sinong mag-aalaga ng mga bata? Pastor, attorney, yung asawa ko walang katrabaho, walang alam, walang pinag-aralan. Anong trabaho? Anong ginagawa niya? Nag-aalaga ng mga anak namin. Yun pala eh. Trabaho na yun. Pasalamat ka na may nag-aalaga sa mga anak mo at tinuturuan ng magandang asal. Amen ba? Huwag yung porking ikaw ang nagtatrabaho at kumikita, yumayabang. Hindi yan lisensya para maging mayabang. Ano pa ang sabi atin eh? Because God has established that the head of a woman is a man, if you are going to forsake your head covering, sabi na Apostol Pablo, kung hindi mo rin lang susuotin ang sombrero o yung lambong, Sister Arlene sa Tagalog, kung hindi ka rin lang magsusombrero o yung head covering, ang sabi na Apostol Pablo, it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. So sinasabi niya, Sister Priscilla, kung hindi rin lang kayo magsusombrero, magpakalbo na lang kayo. Para makita nila ang kahihiyan. Yun ang sinasabi ng Apostle Pablo in layman's term. Na kung hindi ka rin lang magiging mabuti, magpakasama ka na. Ikalbuhin mo na yan kasi pag nung unang panahon, pagkalbo ay ikinahihiya. Ngayon lang naman talaga nauso ang magpapakalbo. May mga babae talagang kalbo, pero so, yun ang ating aralin, mga kapatid. Ano pa? Verses 7 to 10. Kaya maganda, mga kapatid, ang may hierarchy. Maganda ang may sinusunod. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Bakit sinabi yon, Sister Arlene? He is the image and glory of God. Kaya nung let us make man, Sister Arlene, kaya makita mo ang God the Father, di ba, Tibilen? Let us make man. Hindi sinabi ng God the Father na let us make man and woman. Walang sinabing ganon. Ang sabi ng God the Father, let us make man. Mga kami lang lalaki. Okay? Tanda natin, mga kapatid, kaya marunong dapat tayo magbasa. Let us make man according to our image. Kaya sabi ng Apostol Pablo, man is the image of God. But the woman is the glory of man. Kaya sinasabi, maging kaluwalhatian naman kayo ng ang mga lalaki ay kaluwalhatian ng Diyos. At ang mga babae ay kaluwalhatian ng mga lalaki. Kaya nga sabi ko nga, Pastor Jay, dapat ang mga babae laging maganda. Laging maganda, laging naka-facial, laging maayos ang mukha, laging nakasuklay, laging maganda ang suot. Bakit? Kasi ang mukha ng babae, ang postura ng babae, nagpapakilala kung ano ang ginagawa ng lalaki. Pag ang babae matanda na, tapos laging bisungkot ang muka, laging Biyernes Santo, hindi may pinta ni Amor Solo ang muka. Sino asawa niya? Yung asawa niya, tamo. May ganun. Kasi, sinasabi ng Apostol Pablo, ang babae ay kaluwalhatian ng lalaki. At kami mga lalaki, sabi ng Apostol Pablo, kami naman ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag ang mga lalaki ay gwapo, maganda, magwapo, malinis, yung damit laging planchado, hindi nahabol ng plancha, aba, sila ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi ako nagsasalita nito ha, pinapaliwanag ko lang. Bakit, Sister Arlene? Because God created Adam first. And binigyan ng responsibilidad si Adan na maging responsible kay Eva. Adan ha, kinuha ko yung sa tadyang mo. Kung bahala dyan, bahala ka na dyan ha. Kung ano mangyari dyan sa babae na yan, pananagutan mo yan. Yun ang ginawa ng God the Father, mga kapatid. So, woman is the glory of the man. Either because he may glory in her, or
if she be good, or because she is to honor him and give glory to him. Kaya ang mga kaya kanina nagbabasa kami ng Jared Starlin, yung ating Prime Minister na si Sunak. Alam na nating matatalo itong Conservative Party, pero alam mo ang ganda ng introduction nitong kay yung babaeng, yung asawa ni Prime Minister. Ang sabi niya, this man, the Prime Minister of the United Kingdom, parang presidente namin, is the best man to lead the country. Kaya kayo mga babae, huwag kayong magsasalita ng mga bagay na laban o makakasira sa inyong asawa. Kung kayo mga kapatid, tingnan mo ito atin eh. Kung ang asawang babae ay sisira sa asawang lalaki, sino pang tao ang gagalang diyan? Diba? Yun na lang ang tingnan mong gano'n na lang barometer. Pag ikaw na asawang babae, hindi mo nire-respeto, hindi mo pinapahalagahan, hindi mo pinupuri. Lagi mo na lang nakikita, 1 pack. Ano kung nagkakilala kami, 6 pack. Ngayon kasi 1 pack na lang. Laki. Mga kapatid. Dapat kayo mga kababaihan, lagi mong purihin ang iyong asawa. Maghanap ka ng mapupuri. Marami ka alam mo, ang maganda at masama, pag hinanap mo yan, makikita mo yan eh. Pero kung hanapin mo, mabubuti lang, marami ka makikita. Ganon din sa masama. Kaya ang mga kababaihan dapat maging kaluwalhatian ng mga kalalakihan. And many biblical scholars believe, mga kapatid, we only have 13 minutes left. Man is among the creatures the representation or representative of the glory and perfections of God. Kaya mga kalalakihan, ito ang perfection ng Diyos eh. Kaya walang gada mother. Naalala ko nung nagmamano sa Batangas, Sister Arlene. Meron kami doon, Nanang, Kunching. Naku, pag yun yung nagmano sa akin, mamano po. Sa ngalan ng Ama, ng Ina, ng Anak, ng Apo. Naku, may apo pa. Parang gano'n. Anong apo? Bakit may apo? Nagkaroon pa ng Diyos apo. Gumawa siya ng sarili niyang Diyos. Di ba? Marahil yun ang dahilan. Bakit hindi gumawa ang Diyos ng Diyos Ina? Bagamat sinasabi nila, maraming tumatawag na Mama Mary, pero actually, hindi siya Diyos. She is the mother of Jesus Christ, but she was not given the title of God the Mother. Kailangan maging maliwanag sa atin yon. Kaya mga kapatid, ang mga kalalakihan ay nung unang panahon, ay sila ang representation at perfection ng Diyos. Kaya ang mga lalaki nung unang panahon, mga kapatid, sila ang naghahanap ng ikinabubuhay. Di ba nung unang panahon, kaya housewife, ang babae nasa bahay, lalaki magtatrabaho, magdadala ng pagkain sa bahay. Ganun lang ang sistema noon eh. Ngayon lang naman nauso yung babae ang nasa abroad. Lalaki ang nasa bahay, lalaki ang nauso yung husband. Di ba? Because of the dynamics ng ating immigration system. Kaya ang mga babae, mga kapatid, sila ang nasa bahay, nag-aalaga ng mga bata, at sila ang representative of the power and authority of the man. Sweetheart, ako'y aalis na, magtatrabaho ako ha. Ganito ang gagawin natin. Ito ang ating pang-ulam, itong ganito. Yung ginagawa ng babae, base sa command, base sa instruction ng mga kababaihan. Kaya, ang babae, mga kapatid, is the glory of the man, created for the honor of the man, and for his help and assistance, and originally made out of man, so as man may glory of her, as Adam did of Eve. Sabi ni Adan, this is now my bone of my bone, and flesh of my flesh. Kano pa sabi dito, Atene? Adam was not created for Eve. Si Adan ay hindi ginawa para kay Eva. Diba? Si Eva ay ginawa para kay Adan. Genesis chapter 2 verse 18 declares God's intention in creating Eve. I will make him. Gagawa ako ng
Basahin natin mga kapatid sa Tagalog, mga kapatid. Mag-aral tayo. Kailangan pala-aral tayo mga kapatid. Hindi tayo pwedeng natutulog sa pansitan, walang alam. Kailangan laging alam natin ang Bible, Sister Arlene. Kasi alam mo, may makakasagupa tayo. Pag may nakasagupa kang ibang reliyon, wala ka ng pambangga. Kasi ang alam mo lang, buhay ng may buhay. Lagi ka nag-aabang sa Marites. At sinabi ng Diyos, Panginoon Diyos, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Kaya mga kababaihan, kayo ay katulong. Ha? Katulong. Hindi ko sinasabing maid. Helper. Okay? Iba yung maid. Iba yung atsay. Iba yung alipin. Kaya ang babae, katulong, kasabay, kaagapay. Amen ba? Hindi bossy. Okay? I will make him a helper comparable to him. Si Eva ay ginawa para maging katulong ni Adan. Ibig sabihin, Sister Ne, si Adan ang head. Si Adan ang ulo ni Eva. And she was called to share and help his vision and agenda. Kasi si Adan, binigyan ng accountability ng Panginoon at Milen to manage the paradise. Kasi siya ang unang tao eh. Di ba? Sabi na Panginoon, sige, linisin mo yung paradise kasi siyempre, kailangan may manage niyan. Pero malungkot ang lalaki. Kaya kayo mga lalaki, na wala ang asawa nyo, hanapin nyo ang asawa nyo. Kailangan lagi kayo may kasama. May mga lalaki, ang tagal-tagal sa abroad, pwede naman kuhan ng asawa, hindi kinukuha. Bakit? Anong dahilan? Walang pamasahe? Diba? Genesis chapter 2 verse 22. He brought her to the man. Ang Diyos, Sister Arlene, dinala ang babae si Eva, dinala ng Diyos si Eva kay Adan. Oh, Adan, eto na. Ito sinabi ko, regalo ko to sa'yo, si Eva to. So si Adan, hindi dinala kay Eva, but Eve was brought to Adam, the head. Siya ang ulo. Amen mga kapatid, kaya huwag kayong magagalit pag kayo mga kababayan ay nauutusan. Ganyan talaga, role nyo yan. Kaya kanina, pagdating ko, pagod na pagod, Sister Bibi, gusto mo ng kape? O, sige, gawa ng kape. Ganun. Ang sarap ng arrangement. Baby, maalis ako bukas. So, sige, napaplantsahin ko. Ang ganda ng arrangement. Hindi yung mga kababaihan, nakikita niyo mga asawa niya naglalaba. Sila naghuhugas ng mga pinggan. Kayo nagpe-Facebook. Nanonood ng TV. Nakataas ang paa. Pero yung asawa mong lalaki, naglilinis ng bahay. Hindi naman masama, pero alam mo yung parang hindi magandang tingnan. Diba? Bagay ako, pwede rin ako maglinis, pero hindi trabaho ng lalaki yun eh. Babae talaga. At iba ang linis ng lalaki. Kaya kita mo, most of the helper, domestic helper, babae. Kasi iba ang kamay ng babae. Ang lalaki talaga, Pastor Sal, hindi ko alam ha, may mga lalaki siguro malinis. Pero kung mga kapatid, pag ako naglinis, talagang ako mga kapatid. Hindi ko, hinahanap ko yung linis ng babae, iba talaga ang babae maglinis. Very, very rare ako nakakarinig na, May, can I have a male cleaner o male domestic worker? Laging hinahanap babae. Kaya kayo mga babae, talagang design siguro ng Diyos sa inyo yan. Kailangan ng babae malinis. Hindi yung kababaeng tao, burara. May mga taong ganun, burara. Diyos ko, mga kapatid. Hindi marunong maglinis, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Puro lagi may mga babaeng gano'n, walang ginawa kundi mag-manicure, magpakulay ng buko na mais. Gusto lagi magandang katawan nila, pero yung bahay, dumi-dumi. Yung mga anak, hindi mapaliguan, hindi malinis. Amen ba? Yung mga bagay kung saan nakalagay. Walang kaayusan. Trabaho yan ng babae. Kaya, kita mo yung Sister Mirna, ang lalaki ang haligi ng tahanan, ngunit ang babae ang ilaw. Katulong. Kaya dapat mga kapatid, ano pa sabi ni Apostol Pablo mga kapatid? Ano pa sabi niya? Verse 11 to 12.
Sorry mga kapatid. Genesis yon. Balik tayo sa Korinto 11. Verse 11 to 12. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki. O yan. At kayo mga babae, pag pwede nyo nang kuhanin mga asawa nyo, kuhanin nyo na. Huwag nagtatagal. Kasi pag nagtatagal, nagkakaroon ng problema. Eh yun na nga magkasama, nagkakaproblema pa. Yung pa kayong malayo. Kaya ako pag may mga nananalo akong bisa, kapatid, umuwi ka na. Walang pamasahe. O sige, kinabigyan ka na pamasahe. Mura lang yan. Pwede namang hulugulugan kay Sister Jen. Di ba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pwedeng ang lalaki ay independent sa babae. Hindi pwedeng kayo ay mag-asawa tapos magkahiwalay, lagi magkasalungat. Pangit yung lagi mag-asawa tapos lagi nag-aaway. Pag mag-asawa kayo, magbigayan. Huwag nagpapataasan, huwag lagi nagdidiskusyon. Ano ba ang pagdidiskusyon na natin? Ano pa? Wala namang... Anong ulam natin? Anong gusto mo, sweetheart? Parang feel ko ngayon ng ano. Wala na ba dapat... Wala naman kayo dapat pag-awayan. Ang pag-aawayan mo lang siguro, konting bagay, pero... Itinuturo ni Apostol Pablo mga kapatid, that neither is man independent of woman, nor woman is independent to man. Because men and women, they need each other. Hindi pwedeng, ako na lang magpapalakas sa mga bata! Hindi na kita kailangan! Hello? Iba pa rin ang may tatay sa bahay. May mga panahon na kaya mo nga lahat dahil sumusweldo ka, pero iba ang role ng tatay. There is a father figure. Pag may sumundo sa dalaga mo, ikaw tatay ang unang magbukas. Ihanda mo ang itak. Ihanda mo ang baril. Pag hindi mo binalig ang anak ko ng ganitong oras, itong itak na ito ay hindi mga joke lang. Pero maganda rin sa pamilya na alam ng mga tao na may tatay doon. Iba, mga kapatid. At huwag tayo magmalaki na ngayon kasi mga babae, parang piling na, tawag na naitay. Pag Mother's Day, sila ng nanay, tatay. Iba pa rin yung hayaan mong may tatay, mga kapatid. Yeah? Maganda yung may partnership. Bagamat ang babae ay nagpapasakop sa lalaki, pero tayo mga lalaki, kailangan may partner tayo. Dahil pag partner kayo mga kapatid, mas magiging mabunga, lalo tayo magkasama, magiging masaya ang samahan, walang pataasan, bagamat may submission, bagamat may konting compromise, pero the goal is to live happy. Okay mga kapatid? Yan ang goal ng mga magulang, yan ang goal ng babae. Amen mga kapatid, hindi laging nagbubunganga. Iwasan na ang pagbubunganga. Wala naman napupuntahan yung pagbubunganga, yung pagnanag. 17 to 19 natin milen, that last 2 minutes, ano pa sabi ni Apostol Pablo, 17 to 19, datapwat, sa pagtatagubilin sa inyo dito, ay hindi ko kayo pinupuri. Ito na mga kapatid yung sinasabi ko kanina. Di ba sabi ni Apostol Pablo, pinupuri ko kayo? But in verse 17 to 19, Sister Milen, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. May mga taong pagka nagkakatipon. Kaya ito lagi ang sinasabi ko mga kapatid, tapos na tayo. Kayo mga kapatid, pag kayo ay may reunion, ha? Pag kayo may reunion, di ba mga kapatid, uuwi kayo. Minsan kasi umuwi lang para dahil may namatay. Kayo mga kapatid, umuwi kayo kahit buhay. Huwag kayong uuwi nung may namatay. Ba't kayo uuwi? Kasi may namatay. Yung kasi nangyayari dyan natin Kaya uuwi dahil reunion, dahil may namatay. Bakit gano'n ang Pilipino ngayon? Hindi kayo umuwi ng buhay pa lahat. Ba't kailangan may mamamatay muna? Pagsikapan nyo mga kapatid, mag-ipon kayo na habang buhay ang inyong mga magulang, umuwi kayo. At pag nag-reunion kayo, sabi na Apostol Pablo rito, sapagkat kayo'y nangagkakatipon, hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. May mga tao, magkakapatid, pag nakita-kita, doon pa mag-aaway-away. Dekada nang hindi nagkita. Naku, pag
nagkausap-usap. Talaga namang wala nang patid ang mga pahatid na mga salita. Yun na lang ang panahon nyo magkita-kita. Ito pa ba naman ang ating gagawin? Pag nakita-kita ka tayo, happy-happy na. Wag na mga masasakit na salita. Kalimutan na ang mga problema. Amen ba? Bagamat ito ay patungkol sa mga Corinthians, pero the universal application of these principles, mga kapatid, pwede nating i-apply sa ating buhay. Amen ba? Kung ikaw ay mabait sa ating mga member, sa ating mga congregation, mga kapatid natin sa church, pag umuwi ka, Sister Charmy, galit ka man sa, kasi minsan may galit tayo, may tampo sa mga kapatid natin eh. Pero yun ang nga tinuturo ni Jesus eh. I-apply mo yun, Sister Charmy, pagdating mo sa Pilipinas. Don't just hear the word. The next course of action of a Christian is to apply. Hindi lang yung magaling tayo sa head knowledge. Pero yung application is more powerful. Knowledge is knowing the facts, but wisdom is knowing what to do. How to apply what to do. Kaya sinasabi na Apostol, mga kapatid, hindi ko kayo pinupuri dahil pag nagkakatipon-tipon kayo, hindi naman sa mabuti, kundi lalong sa masama. Kaya pagka nagkaroon kayo ng reunion, yung mga reunion ng mga bats, huwag mo na ikwento yung mga hinanakit noon. Magkwentuhan na lang kayo na magagandang ginawa sa'yo ng Diyos. Alam mo, nakarating ako sa UK, nakarating ako sa Italy, ang ganda ng ginawa sa akin ng Panginoon. Hindi yung anak mo. Nung elementary tayo, ninakaw mo yung ano ko. Magnanakaw ka. Na ikaw naman, ano ka, ganito ka. Diba? Para masaya. At kaya lagi kong tinuturo sa inyo mga kapatid, kayo dapat maging masarap kasama. Masarap pa yung ka-jamming. Hindi yung pag nandiyan kayo, tahimik na. Wala na magsalita. Puro dull moment. Pagka nandiyan kayo sa samahan, go with the flow. Kailangan masaya. Kailangan ko sinasabi sa inyo, si Jesus masarap kasama eh. Yun ang wala sa Muslim. Because of the Sharia law, the strictness of the Sharia law, ang mga Muslim, hindi sila lagi nagsasaya. Diba mo ang Pasko nila, diba? Ang Pasko nila, Ramadan, fasting. Fasting? Ang saya-saya, fasting? Hello? Ang pastime ng mga Pinoy, eating. Kaya, ang mall, laging puno. Sa tayo? Mall. Ano gagawin natin? Kakain. Mga kapatid, bro mo ang mga Muslim, ang Pasko nila, Ramadan, fasting. Kaya pagka madaling araw, sumbalaw-baw ng mga biryani, ang daming kinakain. But look at Christmas. Malayo pang Christmas. Di ba? July pa lang, Atine, nakadungaw na si Jose Marichan, nakaganto na siya. O, di ba? O, nandiyan na si Jose August pa lang. Malapit na sa September, nakadungaw na si Jose Marichan. Meron pa nga nakadungaw si Jose Marichan eh. Bakit? Inaabangan natin, Sister Eugenia, ang Christmas. Bakit? At pag dumarating na yung Ben, napapansin mo, bagamat hindi ka naman minsan nakakauwi, pero mapapansin mo, something in you makes you happy of remembering and knowing that Christmas is coming. Napansin mo yun, Sister Arlene? Because ang Diyos masarap kasama. Ang Diyos, sabi mo, ang Sharia law napaka-strict yung mga Muslim. Pero sabi ni Jesus, ali kayo. Come on to me. Because my burden is light. Yung aking pamatok, light lang. At my yoke is easy. Masarap kasama ang Diyos. Amen ba? Kaya, yun ang sinasabi natin mga kapatid na pag tayo nagkakatipon-tipon, dapat masaya. Amen mga kapatid, huwag maging pabigat. Dapat masarap kasama. Masarap kausap. Hindi yung lagi na lang, ganto-ganto, lagi na may, no, wag mo ihambalos ang Bible. Alam mo, kahit tayo mga spiritual, hindi mo naman kailangan laging puro Bible lang sinasabi. Pwede ka makipag-ano sa kanila, makipag-jamming sa kanila, pwede maging masaya, basta alam mo lang ang limit. But the bottom line, kapag tayo nagkakaipon-ipon, kaya ang Maranatha London, Pastor Saldi, lagi kami nagpapakain. Wala tayong month sa London nang walang lechon. In fact, nung birthday namin nung September, kasi mga Sister Arlene yan, isa sa mga bigatin talaga.
Minsan, dala-dalawang lechon pa. Kaya ang mga Sharonians, talagang busog na busog. Bakit? Masaya eh. Pag may lechon ka, kahit sabihin mo, ang sarap, kasi pag naisip mo yung lechon, bakit may lechon? Kasi ang lechon, simbolo ng kagalakan. Amen ba? Hindi uso rito atin ang lechong kawali. Dito talaga lechong baboy. Kaya yung maglilechon, suko sa amin kapatid. Hindi, naku, maranata na naman to. Kailangan to, malaki. Hindi pwedeng lechon de leche lang. Kasi mga lechon de leche, mga maliliit. Naku mga kapatid, hinahanap namin yung pinakamalaki. Minsan 15 kilos ay 2 baboy, hindi 30 kilos. Iilan-ilan naman kami din eh. Minsan 70, 80 na tao. Kaya, bakit? Gusto natin laging masaya. Kasi pag may mga Sharonians, lahat yan nakangiti. Pero pag ang tao, pinauwi mong gutom, naku mga kapatid, hindi na babalik yan. Kaya maraming bumabalik sa church. Dahil sa Sharonians. Amen ba mga kapatid? Yun ang katotohanan nun eh. Kasi lang, maraming dyan, maraming pagkain dyan, busog na tayo, buong linggo na, na sila, save na sila. Kasi, hindi naman, pero pinapasaya natin, kaya kailangan masaya. Ayun mga kapatid, yun ang sinasabi ng Apostol Pablo na pag nagkakatipon-tipon kayo, hindi naman sa kagalakan, kundi sa kasamaan. Kailangan maging masarap tayong kasama. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Atene, and back to you, Pastor Saldi. God bless you all.